pamarka ko si mami. Kasi tinitignan ko yung mapa. Kanino kakakapit sa pagkakataong halos wala ng pag-asa? Paano ka hihingi ng tulong sa mga oras na wala kang malapitang kakilala? Anong gagawin mo kung ikaw ay mawala sa lugar na ikaw ay banyaga? Isang araw na nag-umpisang masaya, pero anong nangyari na ayaw na nilang maalala? Dear Madamdamin, itago mo na lang ako sa pangalang Charo. Charot! Seryoso, ito ang aming kwento. Maaga pa lang ay inumpisahan na namin ang 6 na oras na biyahe. Mag-spot check at inquire kami sa Pisay para makatulong na makapagdesisyon sa sunod na pasukan. Unang punta namin dito sa lugar na ito. Ilang araw din naming inaral kung paanong papunta dito gamit ang Google Map. Anting chichirya at mais na binili sa daan ang baon namin. At nag-stop over kami para dito naman ang halian. Nang makita namin itong bundok, biniro namin ang mga bata na dun ang aming punta. Rescue, sino pataas nga talaga to? Parang ano? Mamasok to eh. Mamasok sa masok. At di nga namin inakala na yung biru-biruan ay dun nga talaga ang aming punta. Tinahak na nga namin ang kalsada, papasok ng masok. Sinusundan na nga lang namin itong sasakyan na to dahil pakiramdam namin dun din Turn ang right onto punta. Philippine Science High School, then your destination will be on the left. It's here. Philippine Science High School. Can we go inside? I don't even know. I think so. I saw a tricycle going inside. Good afternoon po. Tanungin mo. Pagkarating namin ay wala na kaming naabutan na admin staff. Nagsuspend daw ng klase si Mayor dahil sa nakaambang panganib na dala ng malakas na ulan. Dismayado man, nakiusap kami kina Kuyang Sekyu na kung maaari ay bisitahin namin ang dorm at kantin para makapagtanong-tanong na din. Pumayag naman sila, buti din na sayang ang biyahe namin. At inikot nga namin ang mga kailangang ikutin o bisitahin sa campus. Una na nga dyan ang pagbisita sa dormitory para makausap na rin ang manager ng dorm. Pagkatapos ay binisita rin namin ang kantin para ma-check kung anong mga pagkain. Habang si mama at ang mga magulang ni NJ ay nakikipag-usap, ako naman ay nag-ikot-ikot. Kasama itong dalawang bata, in-enjoy namin ang tanawin. Natapos ang pagbisita sa konting picture taking bilang remembrance ng unang apak namin dito sa Nueva Vizcaya, Pisay. Nagsabi kami kay tita na tutuloy kami sa kanyang bahay pagkagaling dito, kaya dun kami didiretso. Shortcut pamarka ko si mami. Kasi tinitignan ko yung mapa. Nagpresenta nga akong mag-drive dahil feeling ko pagod si Bayaw. Unang liko pa lang namin, dead end na kaagad. Parteng ito, paubos ng aming gasolina. Buti na lang may nakita kaming nagtitinda. Habang nasa daan, natutuwa kami. Feeling namin, paakyat kami ng Baguio. Yung tinatahak naming daan, nakikita namin ang ulap. Biroan pa namin, aakyat kami sa bundok para mas ma-enjoy ang mga ulap. At habang tumatagal ay nagiging mahamog na. Nang makita naming bato-bato na ang daan, doon na namin napagtanto na nasa alanganin na kaming lugar. Nung nagtanong kami sa direksyon, sabi diretsuhin lang. Yun lang, sa bandang harapan medyo hindi daw magandang kalsada. Doon na nag-umpisang mag-alala ang aking mga kasama at sabi ni Mamang Peps, sana bumalik na lang kami sa aming pinanggalingan. Pinagpatuloy pa din namin ang aming biyahe. Hanggang sa umulan na, nadaanan naman kaming gasolinahan at habang nagpapagasolina, nagtanong na rin kami ng direksyon. Nagtanong-tanong din kami sa mga makakasalubong namin. Nagtaka na ako, sabi ko sa mga kasama ko, bakit parang iisa lang ang itsura ng mga taong pinagtatanungan natin? Parang pare-pareho sila ng mukha. May nakita kaming guardhouse sa mining site kaya minabuti naming magtanong. Sundan lang daw namin ang mga bagong tayong poste ng kuryente na siyang ginawa naman namin. Hanggang sa wala na kaming makitang poste, bumalik na naman kami. Yun pala, dapat kumaliwa. Sa daan na ito, hindi umuusad ang mga sasakyan. Ilang oras na daw na ganito ang sitwasyon dahil sa construction truck na tumabingi sa daan. Tinanong namin ang van na nasa likod kung saan ang punta. Sa parehong lugar daw na pupuntahan namin. Nabuhayan kami ng loob na may makakasabayan na kami sa daan. Sa isip namin, susundan na lang namin sila. Makalipas ang ilang oras, umuusad na ang mga sasakyan. Larga na ulit kami. At ito na nga ang kailangan naming tawirin. Lubak-lubak na kalsada na ang magkabilaan ay tubig. Ilang oras na rin kami sa daan, papadilim na. Umuulan. Sabayan pa na mahamog. Nahihirapan na kaming makita ang daan. Hirap na kaming makita ang mga bato-bato sa maputik na daanan. Biglang tumigil ang sinusundan naming sasakyan sa harap. Nakakatakot man dahil di namin sila kilala at yung feeling na para kaming naipit sa dalawa na sasakyan na para bang yung sa pelikula na tinatambangan. Lobat na ang aming mga cellphone, may isang gumagana pero walang signal sa lugar. Wala kaming magawa at di din namin makuha ang tulong ni Google Map.
At sinabi ko na lang sa mga bata na magdasal, habang ako naman ay tahimik na nanalangin at humingi ng tulong kay Allah. Lumabas si Bayaw para alamin ang problema. Tumigil pa lang sasakyan sa harap dahil dead end na ang daan. Lumapit sa amin ang driver ng sasakyan na nasa likod, patrol staff daw siya ng minahan. Napansin pala nila na paikot-ikot kami kaya kami sinundan. Nagtulungan na makaikot para balik sa one-way na daanan. At siya na rin ang nag-guide sa amin, sinamahan hanggang sa palabas ng main road. At binigyan na rin ng instruction kung ano ang gagawin sa daan. May nakita kaming bukas na tindahan at nagtanong kung meron silang gasolina. Nakiihi na rin kami dahil punong-puno na ang aming pantog sa 6 na oras na pagkawala namin sa bundok. Tinanong na din namin kung anong lugar na ito at ang sabi, andito na kayo sa destinasyon nyo. Alhamdulillah, nakarating din kami sa wakas sa Quirino. Bilang panghuli, nais kong ibahagi itong parte ng salaysay na ito na siyang pinanghawakan ko kung bakit di ako nangamba at nagtiwala kahit nasa sitwasyon kami na mahirap. Ingatan mo si Allah at matatagpuan mo siya sa iyong harapan. At kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, kay Allah ka humiling ng tulong. At dapat mong malaman na kahit pa magsama-sama ang lahat ng tao upang ikaw ay bigyan ng kabutihan, hindi nila ito magagawa maliban na lang sa itinakda ni Allah para sa iyo. At kahit na magsama-sama sila upang ikaw ay gawan ng kasamaan, hindi ka nila kailanman magagawan ng kasamaan maliban na lamang kung ito ay tinakda ni Allah para sa iyo. Sapagkat naitaas na ang mga panulat at natuyo na ang mga pahina.